A day in my life as a first-year college in Bachelor of Science in Hospitality Management. So today is Sunday and every time I woke up, I will pray and thanking God for the other day. Pagkatapos kong mag-pray ay liligpitin ko ng aking higaan kasi ayokong masabihan na hugawan. Yes, nasanay kasi ako na magligpit pagkatapos kong matulog. As you can see, maulan talaga. Maulan talaga kasi noong nakaraang linggo. Tsaka bumaha yung sapa namin. Yes. And I was used to check the weather para malaman ko kung ano mga dapat kong gawin sa araw na to. Tapos, kada umaga, kinukulit ako ng aso ko pagkagising ko. Nakikipag-play yan sa akin eh. Nasanay kasi yan. Nagpapakit lang yan siya. Gusto niya kasing nilalambing. Tapos, ito naman ang aking morning routine. Palagi kong nililinis ang aking buhok para hindi magiging dili bitaw wakat lantawon. So, sinusudlayan ko lang yan. Ganyan ako pagkagising talaga kada umaga. Cause there's a blue sky waiting tomorrow, shining and shimmering. Pagkatapos kong suklayin ay inaano ko yan. Pugnan. Pugnan na ako ang buhok. Para to prevent messy hair. Yes. After that is maghilamos na ako. Naghihilamos kasi ako kada araw. Ginagawa ko ng morning routine yung paghihilamos para ma-prevent ang pagtubo ng mga pimples. Nililinis ko yan gamit ang sabon. Sabon ko ay Bioderm. Share ko lang. Kasi may cooling effect kasi siya sa mukha. Everyday ko talaga itong ginagawa. Then, nagpapakute lang ang babae. Tapos, ano ang gagawin? Banlawan ang mukha. Banlawan pagkatapos sabunin. Hindi ko na pina-fast forward kasi ang ikli lang naman ng video. Wala akong ibang masabi rin. Yung nanay ko talaga, nagluluto yan siya kasi. Nagpapatulong sana siya sa akin kasi hindi pa ako tapos maglinis ng mukha. Then after, tinututbrush ko ang aking mga ngipin para iwas baho ng bibig. Yes, ganyan kukuskusin dapat yung teeth para sobrang linis. Para hindi mabaho ang hininga sa umaga. Then, tcharan! Tapos na. Fresh na. Pwede na makipagchika. Pagkatapos ay nilalagay ako sa mukha ko. Routine ko yan. Pagkatapos ko maghilamos, kailangan malinis talaga yung mukha para pag nilagay yan,
syempre para effective, para hindi tumubo yung mga yung mga pimples, para iwas na rin sa oily skin, and for lighting skin din siya. May cooling effect din yan, kaya ginagawa ko yan araw-araw kasi ang sarap kasi sa pakiramdam na malamig yung mukha. Just rest it in 15 to 20 minutes. Then after 20 minutes is binabanlawan ko. Binabanlawan ng maigi ang mukha. Pagkatapos ay hindi na ako nakapag-record kasi tinulungan ko yung mother ko na magluto ng mga orders. Tapos, maliligo na ako. In 3, 2, 1, go! Tapos na ako naligo. Pagkatapos ay kailangan maglinis na naman ng sarili. Una, sudlayan ang buhok para hindi tayo mukhang wakwak. Diba? Ganyan kasi ako dito sa bahay. Ayokong lumalabas ng hindi nagsusuklay, hindi naliligo. Kasi ang laswat, parang ang dumi ko tignan, ganun. Kailangan talaga pag magdidili, inutusan kasi ako ng nanay ko na mag-deliver, kaya yan din, ginagawa ko rin yan. Sa sunscreen kasi magdi-deliver ako ng order, kaya siguraduhin malinis ang sarili para may gana rin umorder ulit yung customer natin. Ganon kasi dapat, hindi yung walang ligo tas nagdi-deliver ka, diba ang dumi naman tignan. Pero na lang kung inaayos mo rin yung sarili mo kahit hindi ka naliligo. Pero hindi ako ganon. Kailangan talaga naliligo ako bago ako magdi-deliver o bago ako makikipag kanang ay haka mo atubang og mga customers pa. Ganon. Nagchichika-chika pa kami ng nanay ko dyan kasi tapos na siyang magluto. Tapos ako, binibilisan ko rin yung kilos ko kasi anong oras na magdi-deliver pa. Chine-check pa yung kilay kung maayos ba, ayos naman. Ito yung order na i-deliver ko. Ina-arrange pa yan ng nanay ko nung time na yan. Ina-arrange niya sa basta puto yan kung nagawa sa kasaba, tsaka pichi-pichi. Diba? 5 pesos only lang. Pagkatapos nung umuwi ako, hindi na ako nakapag-video nung nagde-deliver ako kasi sobrang lakas ng ulan. Tapos pag uwi ko, diretso linis na yan sa kwarto ko kasi basa to kagabi kasi bumabagyo dito. Kaya kung napapansin nyo na hindi ito yung background ko nung gumising ako nung umaga, kasi hindi kasi ako dito natutulog, doon ako sa sala natutulog kasi mababasa ako pag dito ako natulog tapos sobrang lakas ng ulan.
Kaya, ayan, yan ginagawa ko pag walang pasok, nag-o-organize sa kwarto, naglilinis kasi sobrang gulo ng isip ko pag hindi ko nagawa yan. Pag magulo yung paligid ko, magulo rin yung utak ko. Ganun akong tao, organize. Naayos ko lang din dyan yung kurtina para hindi mainit tingnan. Ganon. Ini-stapler ko pa yan para hindi maano ng hangin para hindi hindi mawalis. Ganon. Yes, ganyan yung kwarto ko. Favorite color is pink. Hindi halata kasi yung gamit ko papuntang school is puro naman purple. Yes. Room tour lang ng slide. Ganyan yung kwarto ko. Kahit maliit, okay lang basta malinis. Diba? Sobrang lakas na naman ang hangin. Ang bagyo. Tapos, pumunta na ako sa sa balcony namin to relax and umulan kasi nung time na yan. Pero hindi naman yung sobrang lakas. Kinahaponan pa yung sobrang lakas na ulan talaga. Yan lang ako palagi nagluluyan pag naboboard, walang magawa. Tapos yung aso ko naglalambing na naman. Hindi ko alam kung anong nangyari dito, bakit ito naglalambing. Pagka kinagabihan ito, nanganak siya. Kaya pala naglalambing siya kasi yung tiyan niya masakit. Umiiyak-iyak pa nga yan Hindi ko alam kung anong nangyari, sakit pala ng tiyan. Tapos pagka gabi mga 12 midnight, nanganak yan. May 5 puppies siya. Super cute. Like mother, like children, puppies day. Like mother dog and like her puppies. Ganun. Diba? Hindi ko alam anong gagawin ko dun, kaya nagbi-video lang ako. Hindi ko siya natulungan kasi hindi ko naman alam. Yes. Then, after that, biglang umulan ng sobrang lakas. Hindi ko nga alam kung babaha na naman, ganun. Kasi pag bumabaha, abot yan dito hanggang sa bakura namin. Sobrang laki ng tubig sa sapa. And tapos pagkahapon, hindi ko alam, pumunta pa lang yung BF ko dito. Nakatulog kasi ako. Tapos inaya niya ako mag-tiktok. Ganyan kasi banding namin. Tapos inaya niya rin ako pumuntang Katipunan. Wala na namang ulan kaya go na. Ganyan lang kami dito. Pag pumunta niyan siya sa bahay, ang banding namin magti-tiktok. Bully to each other kasi kami love language. Then pag pumunta yan siya dito, madalas namin ginagawa is kumukuha ng kahoy sa bukid. Nature trip yun. Yes, ganyan kami. Tapos pumunta kami Katipunan para bumili ng balot. Pina-fast forward ko na rin dyan kasi 2 balot equivalent to 1 million words of chika. Yes, ganyan kami kamarites. And nung umuwi na kami mga 6 PM kasi parang paulan na naman. Tapos hindi ko na inabot yung video hanggang na umabot kami dito sa bahay kasi sobrang lakas ng ulan. Kaya nagbihis ako tsaka naglalaba kasi wala na akong masuot sa next school week.
Then after that is kumain tapos natulog. Hindi niyo ako nakitang kumain kasi bawal kami mag-cellphone habang kumakain. Kaya sorry po. That's all. Thank you for watching.